Alam mo ba na si Dr. Jose Rizal ay hindi lang isang bayani na nakatayo sa monumento. Isa siyang Pilipino na may malalim na pag-iisip at paniniwalang direktang tumatama sa mga problema ng Pilipinas hanggang ngayon. Sa kahit anong paaralan dito sa Pilipinas, natural ang pagtuturo sa atin ng mga tula ni Rizal. Pinapamemorya pa nga sa atin ang samot-saring petsa tulad ng kanyang pagkakabilanggo at ng kanyang kamatayan. Pero may mga katotohanang hindi kailanman binigyang diin sa eskwelahan. Bakit? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila komportableng pag-usapan. Sa video na ito, ilalahad natin ang top 10 babala ni Dr. Jose Rizal na nangyari nga sa Pilipinas at kung bakit mahalaga pa rin ang mga ito sa kasalukuyan. Tapusin mo ang video na ito, kabida. Dahil sa huli, baka mapatanong ka, talaga bang kilala natin si Dr. Jose Rizal? Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started. Top 10. Ayaw ni Rizal sa bulag na pagsamba kahit sa kanya mismo. Naniniwala si Dr. Jose Rizal na ang bayan ay hindi dapat umasa sa isang tao lamang. Para sa kanya, mapanganib ang bulag na pagsamba sa mga bayani dahil pinapatay nito ang kritikal na pag-iisip ng mamamayan. Babalan niya, kapag ang isang tao ay itinuring na tagapagligtas, nawawala ang pananagutan at nagiging bukas ang pintuan sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Saan niya ito sinabi? Makikita ito sa kanyang mga sanaysay at liham, partikular sa The Philippines, A Century Hence at sa ilang sulat niya kay Ferdinand Blumentritt kung saan binigyang diin niya na ang bayan ay dapat iligtas ng sarili nitong mamamayan, hindi ng iisang bayani. Hanggang ngayon, uso pa rin ang personality politics at kulto-like na pagsunod sa mga politiko. Ang eksaktong babalang ibinigay ni Rizal mahigit isang siglo na ang nakalilipas. Top 9. Takot si Rizal sa kalayaang walang edukasyon. Para kay Rizal, walang saysay ang kalayaan kung ang mamamayan ay mangmang. Naniniwala siya na ang kalayaang walang sapat na edukasyon ay magreresulta lamang ng pagpapalit mula sa dayuhang mapangapi patungo sa lokal na paniniil. Para sa kanya, dapat mauna ang paghubog ng isip at moralidad bago ibigay ang kapangyarihan. Saan niya ito sinabi? Malinaw itong makikita sa La Indolencia de los Filipinos at sa kanyang mga sulat habang nasa Europa, kung saan paulit-ulit niyang binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon bilang pundasyon ng tunay na kalayaan. Ang laganap na disinformasyon, pagbili ng boto at pagkapanalo ng mga hindi kwalipikadong opisyal ay refleksyon ng kinatatakutan ni Rizal noon. Top 8. Hindi niya pinaniniwalaan ang karahasan bilang solusyon. Bagamat iginagalang ni Rizal ang tapang ng mga revolusyonaryo, hindi siya naniniwala na ang karahasan lamang ang sagot sa problema ng bayan. Para sa kanya, ang karahasang walang pagkakaisa at malinaw na layunin ay mauuwi lamang sa kaguluhan at paghahari ng mga oportunista. Saan niya ito sinabi? Ito ay malinaw sa kanyang mga liham kay Andres Bonifacio at sa kanyang Manifesto to Certain Filipinos noong 1896, kung saan tinutulan niya ang revolusyong wala pang sapat na paghahanda. Hanggang ngayon, nakikita natin kung paano sinisira ng political violence, pananakot at harassment ang demokrasya at buhay ng ordinaryong mamamayan. Top 7. Binatikos ni Rizal ang sariling kababayan. Hindi lang mga Espanyol ang kritisismo ni Dr. Jose Rizal. Matapang niyang binatikos ang ilang Pilipino dahil sa katamaran, pagiging kampante at pag-iwas sa pananagutan. Para sa kanya, hindi uunlad ang bayan kung ang mamamayan mismo ang humihila pababa sa kapwa nila Pilipino. Saan niya ito sinabi? Ito ang pangunahing tema ng La Indolencia de los Filipinos at makikita rin ito sa mga tauhan ng No Limitangere at El Filibusterismo. Ang crab mentality,
online bullying at pagsira sa kapwa Pilipino sa social media ay eksaktong ugaling tinunigsa ni Rizal noon. Top 6. Mapanganib ang nasyonalismong walang moralidad. Mahal ni Rizal ang Pilipinas, ngunit hindi siya bulag na makabayan. Naniniwala siya na ang nasyonalismo na walang moralidad ay maaaring gamitin upang bigyang katwiran ang pang-aabuso, pananakot at pananahimik ng mga kritikal na boses. Saan niya ito sinabi? Makikita ito sa El Filibusterismo, lalo na sa karakter ni Simon na sumasalamin sa panganib ng galit at peking pagmamahal sa bayan. Ang paggamit ng makabayan na salita para patahimikin ang kritiko ay tuwirang salungat sa paniniwala ni Rizal. Top 5. Nakita ni Rizal ang papalit na dayuhang banta. Habang nakatuon ang marami sa Espanya, nakita ni Rizal na may papalit may mas tahimik, mulit mas mapanganib na uri ng pananakop, mapaekonomiya man at pampulitika. Babala niya, maaring malaya sa papel ang Pilipinas, ngunit alipin sa utang at impluensya. Saan niya ito sinabi? Malinaw na tilalakay ni Rizal ang kanyang pangamba sa papalit na dayuhang impluensya sa sanaysay niyang The Philippines a Century Hence na isinulat noong 1889 hanggang 1890. Dito, sinuri niya ang posibleng kinabukasan ng Pilipinas sakaling humina o bumagsak ang kapangyarihan ng Espanya. Babala niya, maaaring hindi muling sakupin ng bansa sa pamamagitan ng dahas, kundi sa mas tahimik na paraan, sa pamamagitan ng ekonomiya, utang at impluensyang pampulitika. Ang foreign debt, economic dependence at geopolitical pressure ang modernong anyo ng babalang ito. Top 4. Gusto ni Rizal ng mamamayang nag-iisip, hindi sunod-sunuran. Ito ang pinakaugat ng lahat ng paniniwala ni Dr. Jose Rizal. Ang Pilipinong marunong mag-isip ay hindi kayang alipinin. Kaya niyang kwestiyonin ang kapangyarihan, maningil sa may pananagutan at ipagtanggol ang katotohanan. Saan niya ito sinabi? Ang paniniwala ni Rizal na ang isang nag-iisip na mamamayan ay hindi kayang alipinin ay makikita sa kabuuan ng kanyang mga akda, lalo na sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa mga nobelang ito, ipinakita niya kung paano ginamit ang kamangmangan, takot at maling paniniwala upang kontrolin ang lipunan. Kaya umiiral pa rin hanggang ngayon ang troll farms at historical revisionism sa ating bansa ay para pigilan ang mga Pilipino na mag-isip. Top 3. Laban si Rizal sa maling pananampalataya. Hindi laban si Rizal sa pananampalataya, kundi sa relihiyong ginagamit bilang sandata para kontrolin ang tao. Kinondena niya ang mga relihiyosong lider na ginagamit ang takot at kasalanan para manatili sa kapangyarihan. Saan niya ito sinabi? Ang kritisismo ni Rizal laban sa bulab na pananampalataya ay malinaw na ipinakita sa Noli Me Tangere, partikular sa mga karakter ni na Padre Damaso, Padre Salvi at sa sistemang kinakatawan nila. Sa kanyang mga liham habang nasa Europa, binanggit din niya ang panganib ng relihiyong walang konsensya, isang relihiyong mas inuuna ang kapangyarihan kaysa sa tunay na diwa ng pananampalataya at moralidad. Hanggang ngayon, may mga pang-aabusong tinatakpan gamit ang relihiyon, isang problemang lantad na lantad sa panahon ni Rizal at kahit hanggang ngayon. Top 2. Pinili ni Rizal ang reforma kaysa madugong kaguluhan. Naniniwala si Rizal na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa edukasyon, moralidad at kamalayan. Hindi siya naniniwala sa biglaang solusyon sa malalim na problema ng lipunan. Saan niya ito sinabi? Makikita ang paninindigan ni Rizal para sa reforma sa kanyang pagkakatatag ng La Liga Filipina noong 1892. Ang organisasyong ito ay naglalayong pag-isahin ang mga Pilipino sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng edukasyon, kooperasyon at reformang panlipunan. Hanggang ngayon sa ating gobyerno, inuuna pa rin ng mga namumuno ang short-term solutions sa halip na pangmatagalang reforma. Top 1. Si Rizal ay salamin, hindi santo. Hindi nilikha si Rizal para sambahin.
Nilikha siya ng kasaysayan upang ipaalala sa atin ang ating mga pagkukulang. Ang kanyang buhay at ideya ay salamin ng lipunang Pilipino, noon at ngayon. Saan ito makikita? Ang ideyang si Jose Rizal ay hindi santo, kundi salamin ng lipunang Pilipino ay makikita sa kabuuan ng kanyang buhay, mga akda at personal na sakripisyo. Mula sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo hanggang sa kanyang mga liham bago siya barilin sa Bagumbayan, malinaw na ipinakita ni Rizal na ang kanyang laban ay hindi para sa sariling pangalan, kundi para gisingin ang konsensya ng bayan. Hindi niya hinangad ang pagsamba. Hinangad niya ang pagbabago ng isip at asal ng bawat Pilipino. At hanggang ngayon, iyon ang bahaging pinakamahirap tanggapin. Hanggang ngayon, iniiwasan pa rin ang mga ideya ni Dr. Jose Rizal dahil mas madali siyang gawing rebulto kesa pakinggan. At ayan na nga, ang top 10 babala ni Dr. Jose Rizal na nangyari nga sa Pilipinas, na hindi madalas bigyang diin at mas lalong hindi komportableng pag-usapan. Makikita natin na si Rizal ay hindi lang bayani ng nakaraan. Mula sa kanyang pagtutol sa bulag na pagsamba, hanggang sa kanyang paninindigan laban sa kamangmangan, pang-aabuso at pekeng nasyonalismo, iisa ang malinaw na mensahe. Ang bayan ay bumabagsak kapag tumitigil ang mamamayan sa pag-iisip. Hindi kailangan sambahin si Dr. Jose Rizal. Siya ay dapat pakinggan. Dahil marami sa mga problemang kinakaharap natin ngayon ay eksaktong mga babalang matagal na niyang pinaulit-ulit sabihin at isulat sa kanyang mga akda. Ikaw, kabida, sa 10 katotohanan ito, alin ang pinaka-tumama sa'yo? At sa tingin mo, kung nabubuhay si Rizal sa panahon natin ngayon, alin sa mga isyong ito ang kanyang unang lalabanan? Maaring hindi natin kontrolado ang buong sistema, pero may magagawa pa rin tayo bilang mamamayan. Maging mapanuri, huwag basta sumunod, at huwag hayaan gamitin ang kasaysayan bilang kasangkapan ng kasinungalingan. Dahil gaya ng mensahe ni Dr. Jose Rizal, ang isang Pilipinong nag-iisip ay hindi kailanman madaling alipinin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!